Magandang hapon mga bata at mga kapatid. Ang akin naman po ikukwento sa inyo ngayon ay tungkol sa mahal na Birhen ng Lourdes o sa Ingles ay tinatawag nating Our Lady of Lourdes. Ang kanyang dambana ay matatagpuan sa hangganan ng Manila at Quezon City sa May Retiro. Doon matatagpuan ang pakasaysayan, maganda at mapaghimalang imahe ng mahal na Birhen ng Lourdes sa pangangalaga ng mga Pransiskanong Kaputsino. Sinasabing ang imahe ng mahal na Birhen ng Lourdes na nakatanghal sa may altar ng kanyang dambana sa Quezon City ay ang pinakamatandang imahe na nandito sa Pilipinas. Ang hitsura nito ay tapat sa kung paanong inilarawan ni Saint Bernadette nang magpakita ito sa kanya. Ang bayan ng Lourdes ay nasa bansang Pransya. Paano ba nakarating sa Pilipinas ang imahe ng mahal na Birhen ng Lourdes? Ang Capuchin Order ay dumating sa baybayin ng Manila noong 1886. Una, bilang satellite area ng kanilang misyon sa Oceania Islands. Hanggang sa kalaunan ay formal silang nanirahan sa Intramuros. Taon na ang lumipas at noong May 8, 1892, ang unang kapilya ng mga Kapuchino ay nagbukas para sa publiko. Ang unang itinalaga sa La Divina Pastora, ang patron ng order kung saan isang Capuchin sa Seville ang nakakita sa mahal na Birhen ng Lourdes bilang banal na pastol at nagpalaganap ng debosyon sa buong Espanya at mga kolonya nito bilang bahagi ng kanilang mga misyon. Noong 1892, buwan ng Setyembre, si Reverend Father Berardo de Cieza, na dating superior ng Central House, ay humiling sa sikat na eskultor sa panahong iyon na si Manuel Flores na maglilok ng imahe ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ang imahe ay inilaan upang mailagay sa groto ng hardin. Subalit, dahil sa kakaibang kagandahan ng imahe, nakaramdam ng paghihinayang at awa ang mga tao kung iiwanan lamang itong nakabilad at lantad sa mga elemento ng kalikasan. Kaya't, ang ginawa ni Father Berardo de Cieza ay naghanda ng isang dambana sa loob ng kapilya upang ilagay ang estatwa ng mahal na Birhen ng Lourdes. Sa gayon, ang pagsamba sa Lady of the Grotto ng Mesabiel ay nagsimula na noong 1893. Ang unang nobena sa mahal na Birhen ng Lourdes ay inilunsad taong 1898. Sa pagsiklab ng digmaang Espanyol-Amerikano, ang mga sandali ng paghihirap sa paghihintay sa pagtatapos ng palugit para sa pagsuko ay malapit na. Si Reverend Father Alfonso de Morentin ang kasalukuyang superior ng mga Capuchin Fathers sa panahong iyon, ay nagpatira pa sa harap ng pinararangalang imahe ng Lourdes. Sa pangalan ng buong komunidad ng Capuchin na natipon sa kapilya para sa banal na gawain na Flores de Mayo. Taimtim na nangako sa Birhen ng Lourdes na ilalaan sa kanya ang bagong simbahan na kanilang itinatayo kung ililigtas niya ang bahay at lungsod ng Maynila mula sa matinding pagkasira ng inihayag ng pambobomba ng mga Amerikano. Ang takdang pagsuko ay dumating, lumipas ang Mayo, natapos na ang gyera. Hindi nangyari ang kinatatakutang pambobomba ng Maynila ng hukbong militar ng Diwi. Napatunayan na ang tulong at makapangyarihang proteksyon mula kay Maria ay nakamit. Tinupad ni Father Morentin ang kanyang pangako at inilaan sa Birhen ng Lourdes ang bagong simbahan. Ang imahe ng Birhen ng Lourdes ay itinanghal sa pinakaaltar at kasabay na inawit ng solemne ang Te Deum. Opisyal na ipinahayag ang Birhen ng Lourdes na titular ng Church of the Capuchins na nakuha mula sa Roma noong February 3, 1897 at noong September 24, 1898.
Dahil sa dumadaming mga deboto at limos na mga mananampalataya, ang masiglang si Father Alfonso de Morentin ay inilagay sa mataas na altar ang imahe ng mahal na Birhen ng Lourdes. Kaya mga bata, mga kapatid, kilala niyo na ba ang ating mahal na Birhen ng Lourdes? O siyang, tayo nang manalangin, sabayan ninyo ako. O Diyos, amang mapagmahal, pinili mo si Maria upang maging ina ni Jesus at amin ding ina. Isinasamo naming matularan nawa namin si Maria sa kanyang pagkalinga sa mga taong mahihina, nangangailangan at may karamdaman. Amen. Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Sa buwan ng